malinaw. Nangalampag sa tanggapan ng Meralco ang Power for People Coalition. Ipinanawagan ng grupo ang maayos na plano para matiyak na walang mangyayaring mga brownout ngayong tag-init. Noong Lunes, tiniyak ng Department of Energy na sapat ang supply ng kuryente kahit pa may El Nino. Pero kahapon, nagdeklara ng yellow alert sa power supply sa Luzon. Ibig sabihin, manipis ang reserba ng kuryente para sa demand. 2 units kasi ng planta sa Calaca, Batangas ang nagkaaberya, kaya nagdagdag ito sa 7 iba pang plantang naka-maintenance shutdown. Sinabayan niya yung mga dati nang naka-out. Kaya medyo lumaki yung lumaki yung walang capacity. Yung dati na naka-out, bumalik agad last night. So, sa ngayon, normal na tayo, no? Ayon sa DOE, wala naman daw nangyaring mga brownout kahapon sa Luzon. Ang iniiwasan daw talaga ay ang umabot ang sitwasyon sa red alert dahil dito na nagkakaroon ng mga rotational brownout. Pero malayo raw tayo sa ganoong sitwasyon. At muling tiniyak ng Energy Department. Ine-expect din natin yan during the whole summer period na may baka. There will be days na may yellow alert again, but then again, we are sure na hindi naman yan magkakaroon, hindi naman yan sa magkukos ng outages sa ating or disruption sa supply ng power. Naka-standby rin ang Interruptible Load Program kung saan maaaring sabihan ang malalaking power consumers gaya ng malalaking shopping malls na pansamantalang paandarin muna ang kanilang generator sets sa halip na kumuha ng kuryente mula sa power grid. Tayong mga consumer, pwede ring makatulong. Iwasan daw ang paggamit ng heating at cooling appliances tulad ng plancha at aircon tuwing peak hours o mga oras na pinakamataas ang demand sa kuryente. Sa Luzon, ito ay tuwing 2 to 3 p.m. at 7 to 9 p.m. Sa Visayas, karaniwang nasa 6 to 8 p.m. ito pero ngayong tag-init, nasa 2 to 4 p.m. 6 to 8 p.m. naman ito sa Mindanao. Lay Alves, nakatutok, 24 oras.